Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Maraming salamat pong muli sa inyong pagtunghay dito sa ating channel. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Pag-usapan po natin ngayon mga kababayan itong pinagpuputok ng butsi ng China. Dahil meron daw sinabi ang Pangulong Bongbong Marcos na parang ikinasama nila ng loob nang siya po ay ma-interview ng isang sikat na journalist sa India noong isang araw. Ang balita po kasi natin ay naghain ng protesta ang bansang China tungkol nga po dito sa naging statement po ng ating Pangulo at sinabihan ang Pilipinas na manahimik na lang kayo. So pag-usapan natin ito mga kababayan dahil gusto ko pong malaman ang inyong opinion tungkol sa bagay na ito. May dahilan ba ang China para magalit? At sa anong punto dapat sabihin na tama ang naging desisyon ng ating Pangulo? So wag na nating patagalin, umpisahan na po natin ang ating balita ngayong araw. And most experts fear that Beijing will invade Taiwan before the end of this decade. If that were to happen while you're still in power, would you be open to allowing the US use resources and bases in the Philippines to defend Taiwan, or would you rather stay out of it? To be very practical about it, if there is a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it, simply because of our physical geographic location. To understand how close Taiwan is to the Philippines, the large city of Kaohsiung in Taiwan is a 40-minute flight away from the capital of my province in northern Philippines, in Lawag. That's how close it is. And so if you think about it, if there is an all-out war, then we will be drawn into it. And I assure you with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. Furthermore, there are many Filipino nationals in Taiwan, and that would be immediately a humanitarian problem, because we will have to get involved, because we will have to go in there or find a way to go in there and to bring our people home, as we do whenever they find themselves in areas of conflict. And that, for me, would be the most considerable concern for us, at least in the early days. And so that's why I say we would immediately mobilize everything that we could to bring our people out. So iyan po ang kontrobersyal na sinabi ng Pangulong Marcos habang siya po ay ini-interview ng isang kilalang journalist sa India. Nasabi nating kontrobersyal dahil hindi po yan pinalampas ng China. Umalma po sila dyan. Siyempre para sa China nga naman, ang Taiwan ay property daw ng China. So sino ka bang nakikialam? Amin to. Binabawi lang namin. Kumbaga internal problem namin ito kaya wag kang makialam. So parang yun yung sinasabi ng China. Kaya ang China, after nilang madinig itong sinabi ni PBBM, nag-file agad sila ng protesta. Ang sabi po dito sa isang dokumento na inilabas ng Foreign Ministry ng China, iisa lang ang China sa buong mundo at ang Taiwan ay parte nito. Ang usapin tungkol sa Taiwan ay panloob na isyu ng China at isa sa pinakamahalagang interes nito. Kung paano ito aayusin ay nasa desisyon lang yan ng mga Tsino at hindi dapat pakialaman ng ibang bansa. Nangako ang gobyerno ng Pilipinas sa China na susunod ito sa One China policy kung saan kikilalanin nila na ang Taiwan ay kabilang sa teritoryo ng China at naiintindihan ang pagsisikap ng China para magkaisa muli bilang isang bansa. Sinabi rin ng leader ng Pilipinas sa China na nakatuon ang Pilipinas sa One China policy. Ang isyu ng Taiwan ay panloob na usapin ng China na dapat ay mga Tsino lang ang magdesisyon. Nakasulat ito ng malinaw, pero ngayon, parang binabawi na ng Pilipinas ang sinabi nito at hindi iniisip ang posibleng masamang epekto. Patuloy itong gumagawa ng mali at nakakainsultong pananalita at kilos,
Patuloy na binabaluktot ang One China policy at sinisira ang relasyon ng China at Pilipinas. Mariin itong tinututulan ng China at nagpadala na ng matinding reklamo ang Chinese Foreign Ministry at Embahada ng China sa Pilipinas. Gusto rin naming linawin na ang dahilan na malapit daw kasi sa Taiwan ang Pilipinas o marami daw Pilipino sa Taiwan ay hindi pwedeng gamitin para makialam sa panloob at soberenyang usapin ng ibang bansa. Ang ganitong dahilan ay labag sa international law at sa ASEAN Charter at nakakasama pa sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon pati sa kapakanan ng sariling mamamayan. Kaya nananawagan kami sa Pilipinas na sumunod sa One China policy at sa kasunduan ng China at Pilipinas tungkol sa diplomatic relations at iwasang maglaro ng apoy na makakapagpasiklab ng tensyon sa mga isyong mahalaga sa China. So yan po ang sinabi ng China. Teka, ba't kayo nakikialam Pilipinas? Di ba ang sabi ninyo susunod kayo sa One China policy? Ba't ngayon binabawi nyo na? Ba't kayo nakikialam? So anong ibig sabihin ng China mga kababayan? Hina-highlight ng China yung sinabi ng ating DFA way back January 15 last year. Ang sabi po ng ating Department of Foreign Affairs, kung babalikan natin yung balita na inilabas ng DFA, ang sabi po nila kasi nung isang taon, sinabi ng Department of Foreign Affairs noong linggo, pagkatapos manalo sa eleksyon ang kandidato ng Democratic Party ng Taiwan, na ang Pilipinas ay magiging tapat sa One China policy. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, muling pinagtitibay ng DFA ang mga kasunduang napag-usapan sa joint communique na nilagdaan ni na Pangulong Ferdinand M. Marcos at Premier Zhou Enlai noong June 9, 1975, kung saan nakasaad ang prinsipyo ng One China policy. So yun naman pala mga kababayan, meron naman palang pinaguhugutan ng China eh. Meron palang kasunduan ang Pilipinas at ang China way back the time ng dating Pangulong Marcos. Nakikilalanin ng Pilipinas ang One China policy. At kinumpirma po yan ng DFA last year. Kaya nagtataka ang China, bakit ngayon nakikialam ang Pilipinas kung kukunin ulit ng China ang Taiwan? Kaso kasi mga kababayan, ang problema kasi sa kasunduang ito, matagal na kasi ito eh. Dapat hindi na nga applicable to ngayon eh. Dati kasi ang China friendly pa sa Pilipinas. Hindi nila inaangkin yung mga islang hindi naman kanila bukod sa Taiwan. Ngayon kasi, nagiging banta na ang China sa Pilipinas. Kaya hindi na to dapat applicable ngayon. By the way, baka magtaka din kayo, ano ba yung One China policy, Brad? Ibig sabihin po kasi ng One China policy, iisa lang ang China na dapat kilalanin sa mundo. At yun po ang People's Republic of China. Ang Taiwan po kasi nagpapakilala din na Republic of China. Pero sabi ng China, ng mainland, hindi legal yan. Hindi dapat kilalanin bilang isang independenteng bansa o Republic of China ang Taiwan. Iisa lang ang China. So yun po ang ibig sabihin o content ng One China policy mga kababayan. Kaya nagtataka ngayon ng China, Pilipinas, ba't kayo nakikialam kung sasakupin namin ng Taiwan? Dahil amin naman yan. Hindi yan ibang China. Parte yan ng iisang China sa mundo. So yun ngayon ang dilema nitong kasunduan na pinirmahan ni dating Pangulong Marcos. Kasi nga, di ba, nabanggit ko nga, friendly pa kasi ang China noon ngayon hindi na eh. Yun nga lang, syempre, hindi mo pwedeng basta-basta baguhin tong kasunduan ito. Dahil sigurado, pag pinilit mong baguhin yan, di ka papayagan ng China. Kung gusto mong amyendahan itong kasunduan ito, that means hostility towards China. Ibig sabihin nakikipag-away ka na talaga sa China. At kailangan mo silang talunin sa gera bago mo mabura yan. So tayo na hindi naman natin kaya ang China ng tayo lang, kailangan nating makipag-alyansa sa US para ipakita sa China na hindi na tayo pabor sa mga patakaran nila. At sumasali tayo sa mga joint exercises ng Amerika, hindi lang bilang kaalyado, kundi para in case na malagay tayo sa alanganin sa China. So, ganun po yan mga kababayan, ano? At syempre, bilang kaalyado ng US, dapat line up tayo sa gusto ng Amerika. Kung gusto ng Amerika na huwag ibigay ang Taiwan sa mga Chino, dapat tayo ganun din. Ganun talaga that's the essence of being alliance. Nagbabago ang klima ng geopolitics sa mundo, depende sa kaalyado ng isang bansa. So noon, applicable pa yung one-time policy sa panahon ni Marcos kasi in good terms pa tayo sa China, pero ngayon hindi na So in short,
kahit nagprotesta ang bansang China doon sa sinabi ng Pangulong Marcos, hindi po nag-back down ang Pilipinas. Ang sabi po ng Department of Foreign Affairs dito sa Maynila, Sinabi ni Pangulong Marcos na muling pinagtitibay ng Pilipinas ang matagal na nitong posisyon sa importansya ng kapayapaan at katatagan ng Taiwan at sa mapayapang pagresolba ng anumang hindi pagkakaunawaan. Sa isang panayam sa New Delhi, kasama ang Indian media outfit na First Post noong August 6, 2025, binigyang diin ng Pangulo ang patuloy na concern ng Pilipinas para sa kaligtasan at kapakanan ng mahigit 100,000 Pilipino na nakatira at nagtatrabaho sa Taiwan. Dahil sa pagiging magkalapit ng lokasyon, binigyang diin din niya na anumang kaguluhan sa Taiwan ay maaaring makaapekto sa Pilipinas. Bilang bahagi ng pangako nito sa 1975 Philippines-China Joint Communique, iginagalang ng Pilipinas ang One China Policy at sinusunod ang polisiya na huwag makialam sa panloob na usapin ng China. Kasabay nito, sa iba't ibang talakayan at pagkakataon, madalas ding isinusulong ng Pilipinas ang pag-uusap, katatagan sa rehiyon at mapayapang paglutas ng mga hidwaan. So dito mga kababayan, sinabi ng ating gobyerno na yes, iginagalang namin ang One China Policy. Pero syempre, hindi natin dapat isang tabi na posibleng maapektuhan ang Pilipinas kasi nga dun sa tinatawag na proximity ng ating bansa sa lugar ng digmaan kung sakaling magkaroon ng digmaan dyan sa Taiwan. Napakalapit natin sa Taiwan. May possibility talaga na madamay tayo dahil nga dun sa proximity na yon. Baka mamaya, malay nyo, di ba? May mga barkong Chino na biglang maligaw sa dagat ng Pilipinas habang nakikipaggera sila. Tapos matamaan ng missile yung ating teritoryo o isa sa ating mga property. O baka naman may mangingisdang Pinoy na biglang tamaan, let's say ng torpedo. So laging may panganib talaga ang isang bansang kalapit na bansa kapag may gerang nagaganap sa isang lugar. At syempre, gaya nga ng sinabi natin, hindi papayag ang Amerika na ibigay sa China ang Taiwan. Dahil malaking bagay ang pwedeng maiwala kapag napasa kamay ng mga Chino ang Taiwan. At isa na dyan ay yung tinatawag na microchip industry ng Taiwan. Ang microchip industry ng Taiwan ang siyang pinakamalaking industriya ng computer chip sa buong mundo. So pag yan napunta sa China, isipin nyo na lang, makokontrol ng China ang teknolohiya ng mundo. Kasi alam naman natin na lahat ng kagamitan ngayon high-tech na, di ba? Halos lahat pinapakilos ng computer. At yung computer chip na ginagamit sa mga technology na ito, ginagawa po yan sa Taiwan. So pag napunta ang Taiwan sa China, makokontrol ng China ang paglago ng teknolohiya sa mundo. So yun po ang pwedeng mangyayari. So hindi talaga papayag ang Amerika o ang US na isuko ang Taiwan sa China. Dahil pag nangyari yun, mauungusan ng US ang China pagdating sa technological race. Kaya kung sakaling lumusob ang China sa Taiwan magkaroon ng gera, handa ang Amerika para mangyari yan. At syempre dapat handa rin ang Pilipinas. Kapag nanawagan si Donald Trump ng gera, automatic talagang puputok ang gera dyan sa northern part ng Pilipinas sa bansang Taiwan. President Trump has also said that Communist China will not invade Taiwan on his watch. So our goal is to prevent war, to make the cost too high, and peace the only option. And we will do this with a strong shield of deterrence, but if deterrence fails, and if called upon by my Commander-in-Chief, we are prepared to do what the Department of Defense does best, to fight and win decisively. At ang Pilipinas bilang kaalyado ng Amerika, naturalmente papabor tayo sa kaalyado natin. At dahil tayo ang pinakamalapit sa Taiwan, sa palagay nyo, sinong aasahan ng US? Aasahan ba ng US ang Japan? O ang Korea? O ang Australia? O ang Thailand? Hindi, syempre. Pilipinas ang aasahan, ang titignan, ang focus ng mata ng US nasa Pilipinas kapag sumiklab ang gera dyan sa Taiwan. Bakit? Kasi tayo yung pinakamalapit Tayo yung pinakamalapit na kaalyado ng US dun sa front line. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, mapipilitan tayong ipagamit ang ating bansa sa Amerika bilang military base. Unless na lang siguro kung bibitaw si Marcos sa US, tulad ng ginawa ni President Duterte nung kanyang termino, di ba?
Siguro kung kayo rin ang nasa posisyon ng Pangulo, no choice din kayo kundi talagang lumaban sa China kung gusto nyong manatiling kaalyado ng US. Kumalas kayo sa US kung ayaw ninyong sumunod sa kanila. Yun lang yun, ganun lang kasimple yun mga kababayan. At saka wala na pong atrasan yan. Kasi nasa Pilipinas na po ang isa sa mga missile system ng US, yung Nemesis missile system. Ibig sabihin, kapag nagkagera, syempre gagamitin ng US yung missile system na yan mula dito sa Pilipinas. Alam nga naman, ialisin pa ng US sa Pilipinas yan kung may gera, di ba? O saan nila dadalhin yan? Syempre, dito yan sa Pilipinas i-ooperate. So sa ayaw at sa gusto natin, masasali sa gera ang Pilipinas dahil manggagaling dito yung mga missile na pasasabugin sa Taiwan. Ngayon, baka sabihin ninyo, maliit lang naman ang Taiwan, bakit hindi na lang ipamigay ng Amerika yan? Kung pinoproblema ng US ang microchip ng Taiwan na baka makuha ng China, bakit hindi na lang magtayo ang US o ang EU ng sarili nilang microchip industry para kompetensyahin yung nasa Taiwan? Pwede naman yun, di ba? Yes, pwede naman po yun. Pero kasi mga kababayan, mahirap pagkatiwalaan ang China. Kapag sinakop ng China ang Taiwan, delikado po ang interes ng US sa Southeast Asia. Meron din po kasing pinangangalagaan ang US na interes dito sa ating region. Kung hahayaan mo na makuha ng China ang Taiwan, kukunin o may possibility na kunin din ng China pati yung buong South China Sea o yung West Philippine Sea. Alam nyo, pwedeng maging abusado ang China. Kung papayagan mo silang kunin ang Taiwan, baka pati buong South China Sea or West Philippine Sea is kami na rin nila. Ganyan ang ugali ng China ang West Philippine Sea, napaka-importante pa naman yan sa mundo. Dahil iyan po ay isa sa mga pangunahing waterways na dinadaanan ng mga kalakal papuntang Japan, South Korea, Indonesia, Malaysia, Australia, at sa iba pang mga kaalyado ng US na bansa dito sa ating region. Pag pati ang dagat na yan, makuha pa ng China, pwede nilang harangin lahat ng kalakal na papasok sa mga bansang kumakalaban sa kanila, tama? At eto pa mga kababayan, isipin ninyo, kung ibibigay ng US ang Taiwan sa China, delikado tayong mga Pinoy. Bakit? Kasi magiging napakalapit na natin sa China. Kabuti-butit nandyan ang Taiwan na nagsisilbing harang sa Pilipinas at sa China. Nasa gitna ng Pilipinas at ng China ang Taiwan, yan ang harang natin. Yan ang nagsisilbing barrier sa ating mga bansa. So kapag nakuha yan ng China, mawawalan tayo ng harang sa kanila. Ang lapit na natin ngayon sa China. At kapag nangyari yun, uunti-untiin tayo ng China. Uunti-untiin ng China yung ating mga isla sa norte, especially dyan sa Batanes. So, hindi natin pwedeng payagan na makalapit ang China sa atin. Yun din po yung ibig sabihin ni PBBM na we are just defending our territory and sovereignty kung bakit tayo makikialam pag nagkagera dyan sa Taiwan. Hindi natin pwedeng hayaan na makalapit ang China sa ating teritoryo dahil posible na unti-untiin po nila yung ating mga isla dyan sa norte. Sabi nga ni PBBM, di ba, 40 minutes lang daw, 40 minutes flight ang layo ng lawag dyan sa Taiwan. So, mapapalapit talaga ang China sa atin, 40 minutes na lang, nasa China na tayo kung masasakop nila yung Taiwan, di ba? At syempre, bilang bahagi pa rin po ng paghahanda ng Pilipinas sa posibleng pagsiklab ng gulo sa West Philippine Sea, pinalakas po ng Pilipinas at ng bansang India yung kanilang strategic partnership. Strategic partnership meaning military partnership po yan. Siyempre, pabor sa India yan. Kasi ang China, kalaban ng India. Meron din pong pinag-aawayang teritoryo ang China at ang India. So ano aasahan mo? Siyempre, kakampihan ng India ang Pilipinas. Dahil pareho tayo ng interes, pareho tayong may ipinaglalaban laban sa China. Kaya po ang India, mga kababayan, pumayag po sila na bentahan tayo ng tinatawag na BrahMos missile system. Ang BrahMos missile system, yan po ang supersonic cruise missile na ipinagmamalaki ng bansang India sa mundo. So pumayag sila na makabili ang Pilipinas ng mga missiles na yan. At dagdag pa po dyan, pumayag din po ang India na mag-deploy ng mga barko nila
para magpatrolya sa West Philippine Sea. Nag-start po yan last August 3, last week lang po. Napagkasunduan ng dalawang bansa magsagawa ng mas maraming joint military cooperative activity sa Indo-Pacific region sa gitna ng tensyon sa lugar. Katatapos lamang ng maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at India na sumabay sa 75th anniversary ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa harap ng hakbang ng pamahalaan sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pamahalaan ay nasa proseso na ng pagbili ng dagdag na BrahMos supersonic cruise missiles sa India. Sa panayam ng isang Indian media entity, sinabi ng Pangulo na nakausap niya ang mga nag-ooperate ng BrahMos system na nagsabing kailangan ang mga dagdag na missile. Well, everything's on the table right now. As you may know, the Philippines is in the midst of a modernization of our military. So we are looking to see what's the most suitable for our defensive needs. Gayunman, binigyang diin ng Pangulo na hindi ito paghahanda para sa isang gera, kundi pagpapalakas ng depensa ng bansa. We are not girding up for war. We are simply reacting to the challenges that we are facing. Those tensions have increased in the past years. And so this is just the reaction to that. And we have to do it. It is our duty to defend the country. Matatanda ang nakatanggap na ang Pilipinas ng unang batch ng BrahMos missiles noong Abril ng 2024 sa ilalim ng kasunduang nagkakahalaga ng $375 million na nilagdaan noong 2022. Sakop ng kasunduan ng 3 military batteries, training para sa mga operator at maintainers at logistics support. Inaasahan na rin ang pagdating sa bansa ng ikalawang batch ng missiles. So ayan sabi ng Pangulo, hindi daw ibig sabihin na bumili tayo ng BrahMos missile sa India, naghahanda na tayo sa gera. Well, syempre sa ating opinion, ako personal kong opinion, doon din babagsak yun Kasi mainit ang tensyon ngayon. So, natural na reaksyon lang siguro na bumili tayo ng armas para paghandaan yung posibleng mangyari, di ba? So, yun pa rin ang suma nun. Meron tayong pinaghahandaang gera. Lalo pa ngayon na ang China, ang sabi nila, susuguri nila ang Taiwan by 2027. So we're not sure about that, pwedeng hindi magkatotoo yun, pero mabuti na rin kasi yung naghahanda. So ano naman ang say ng China dito sa strategic partnership ng Pilipinas at ng India? Syempre, ano aasahan mong sasabihin nila? Alangan naman matuwa sila, di ba? So pinuna nila yan. Ang sabi ng China, bakit daw ang hilig ng Pilipinas na magsimula ng gulo? Matagal na daw hinihikayat ng Pilipinas ang iba't ibang mga bansa sa Southeast Asia at sa paligid ng South China Sea at kung ano-anong mga joint patrols ang binubuo na lalo daw nakakasira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ibig sabihin, para sa China, tayo yung nagsisimula ng gulo. At kung sino-sinong bansa daw yung dinadamay natin, isinasali natin para lang makahanap ng kakampi. Ito sabi ng Southern Theater Command ng China, mga kababayan, pakinggan ninyo. The Philippines has been co-opting foreign countries to disrupt the situation in the South China Sea, organizing so-called joint patrols and undermining regional peace and stability. Ganun talaga. Alangan naman hayaan na lang natin yung pabubuli ng China, di ba? Alangan naman mahina ka na nga, wala ka pang kakampi. Di ipunin mo lahat ng mga may problema sa China, tsaka kayo bumuo ng coalition para harapin ang China. Bully ang China Gusto ng China na kanya-kanya yung mga bansa para madali niyang mabuli pag walang mga kakampi, pag mga isolated lang o kanya-kanya. Kung hindi ba naman siya mang-aagaw ng teritoryo, magre-react ba naman ng Pilipinas? Di ba hindi? Hindi naman tayo nasisiraan ng bait na basta na lang mang-aaway nang wala namang atraso sa atin, di ba? So I think hanggang dito na lang po yung ating mga balita ngayong araw na to. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo po yung ating discussion, sana po ay i-like nyo po yung ating video dahil malaking tulong po yan sa aming mga content creator. At kung gusto nyo pa pong maging updated sa mga discussion, sa mga documentaries at sa mga balita na ating inilalabas linggo-linggo o araw-araw, pwede po kayong mag-subscribe. I-hit nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated kayo. So again, maraming salamat at ingat po kayong parati mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat.